Alright, welcome to the first lesson ng ating review for algebra. So, kung nandito na kayo sa video na to, probably nagsisimula na kayo for your college entrance test review. And ayan, sunod-sunod na nga ito. And I think majority ng topics sa high school, mako-cover naman natin. Meron lang ilang topics na kung hindi naman ganun common na lumalabas sa entrance exam, then hindi na natin siya i-cover. So, I think we will really focus on ano yung mga fundamentals, ano yung mga basic na topics or at least concepts na dapat naiintindihan ninyo. And then, kung solid yung intindi nyo doon, basta basta mayroon kayong critical thinking, mas kaya nyong masagutan kung halimbawa mas magiging mahirap man yung mga questions. So I want you to really focus on the fundamentals, di ba? Kasi kung hindi nyo alam yung foundation ng isang topic, then there's no way for you to really understand the more complicated problems. Alright, so for this first lesson natin on algebra, let's talk about sets and Venn diagram. Okay? So, this is one of the first topics pagdating sa high school, di ba? Okay? So, just some reminders or at least talk points in terms of this topic. Meron tayong mga ganitong symbols. Okay? So, ang ibig sabihin nitong symbol na to, A is a proper subset of B. Okay? So, ibig sabihin, yung A na yon is part nung B. Okay? So, halimbawa, meron tayong set A, meron tayong set B. At halimbawa, ang set A natin is, ano ba? Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, si B natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya niya sinasabi na yung A ay subset ng B. Kasi lahat ng elements ng A, okay, so ang tawag dyan sa mga, kung ano yung nasa loob ng isang set ay elements, okay? So lahat ng 1, 2, 3, 4, 5, nakita din natin sa set B. Tama? Pero yung 6, 7, hindi. Pero again, ang sinasabi ng subset is, yung mga nakikita mo dun sa A ay makikita mo rin sa B. Nakapaloob siya, kumbaga. And then, kapag meron namang A union B, halimbawa, meron tayong A equals 1, 2, 3. Tapos, ang set B natin is sabihin na natin 4, 5, 6. Kapag sinabi natin A union B, pinag-unite mo lang yung dalawang dataset mo. So, ang magiging A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Ganun lang kasimple. Next is the intersection. Kapag sinabi namang intersection, ano yung common sa kanilang dalawa, di ba? Na kung saan, makikita mo sa A, makikita mo rin sa B. So, let's say you have 1, 2, 3, 4, and then you have 3, 4, 5, 6 for B. Okay? Sa pag sinabi natin A intersect B, anong common sa kanila? That's 3 and 4. Ganun lang kasimple. Okay? So, sobrang bilis lang. Yan, about sets. And then, for A prime, halimbawa, meron kang universal set na, halimbawa, 2, 4, 6, 8, 10. Tapos, meron kang A na, halimbawa, 2, 4, 6. Okay? So, ang magiging A prime mo dyan ay ano yung mga hindi A. Okay? So, halimbawa, sa case na yan, dahil ang universal set mo is 2, 4, 6, 8, 10, at ang A mo is 2, 4, 6 lang, ang A prime mo ay yung 8 tsaka 10. Okay? Ano yung nasa universal set mo na hindi siya? Okay? Ganun lang naman si A prime or si A complement. Okay? And then, A minus B, so, halimbawa naman, sa case na to, set of all those elements which only belong to A. Huwag lang kayo malilito sa A prime. But A minus B is parang kinumbine mo yung dalawang data sets. Okay? Hindi siya versus the universal set. Yung A minus B, so halimbawa, meron kang, halimbawa, ang A natin is 1, 2, 3, 4, 5, and then ang B natin is 1, 2, 3. Ano magiging A minus B natin? Eh di lahat ng dataset na to, ibawas mo to, so anong natira? 4, 5. Ganun lang kasimple. Okay? So,
madali lang naman intindihin itong mga concepts na 'to about set, understanding set. And then, kailangan lang natin siyang i-apply pagdating sa mga problem solving. And I think very common din ito na mga tanong talaga, fundamental siya. Okay, punta tayo dito sa example natin. Okay. So, ayan ang sabi. Given the universal set A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, and then a set X, given yung A, E, I, F, H, and then Y, A, C, E, G, I, list the following. Ang sabi, X union Y. So, kapag union, ano yung ginagawa natin? Pinagsasama lang natin. Tama? So, ano magiging sagot natin dyan? So, ano ba yung elements ng X? Isulat muna natin. A, E, I, F, and H. And then, union Y. So, ang gagawin lang natin, kapag union, tignan nyo lang din kung may mga naulit na. So, yung letter A, naulit na. So, hindi ko na siya isusulat kasi kasama na siya doon. Okay? And then, yung letter C, wala yan. So, isusulat ko siya. And then, yung E, nandyan na. So, hindi na. Yung G, wala. So, isusulat ko siya. And then, I, meron na. So, ito na yung ating union ng X and Y. Okay? Ganun na kasimple. Now, punta tayo dun sa intersection. Wala lang akong space dito sa pagsulat, pero dito ko lang isusulat. X intersection ng Y. Pag sinabing intersection, ano yung common sa kanila? Okay? So, anong common sa dalawang dataset ng X and Y natin? So, yung A is common. So, isulat ko si A. And then, E is also common. Ano pa? Si I is also common. Si F, wala. Si H, hindi. Si C, hindi rin. So, the intersection of X, Y is AEI. Okay? Next. What is X prime? Tandaan nyo kapag yung X prime or yung complement ay saan nyo siya i-compare? I-compare nyo siya sa universal set. Okay? So, sa case na to, ang gagawin nyo dyan, tignan nyo lang yung universal set and then ano yung mga hindi kabilang sa X. So, A, E, I, F, H. So, ang gagawin ko lang dyan, tanggalin ko yung A, E, I, F, H. So, ang X prime ko is, pag sinulat ko yan, B, C, D, G, and J. That's it. Okay? Yung hindi siya. Next, Y prime. Again, pag tumingin kayo ng prime or complement, dito nyo siya i-compare sa universal set. So, ano ba ang Y natin? A, C, E, G, I. So, tatanggalin mo na kagad yun. A, C, E, G, I. Okay? So, ano yung mga hindi Y? So, B, D, ano pa? F, H, tsaka J. Okay? So, yan ang ating Y prime. Hopefully, nakakasunod sa puntong ito. It's very simple. Okay? Pero kung medyo nabibilisan, panoorin lang ulit. I-rewind nyo lang yung video para mapanood. Okay? Now, letter E is draw the set using Venn diagram. Okay? Burahin ko na ideally, itong mga sagot natin, gagamitin natin yan sa pag-draw ng Venn diagram. Pero, madali pa rin naman intindihan. So, gawin natin siya na diretso na tayo sa Venn diagram. Since meron kang so normally, yung universal set, i-denote mo siya as your rectangle. And this is your U. Okay? And then, since meron pa tayong dalawang set dito, yung X and Y, gagawa tayo ng dalawang bilog. So, these are your X, and this is your Y. These are your X and Y sets. Okay? Normally, ang suggestion ko, kapag gagawa kayo ng ganyan, is tignan nyo na kagad ano yung intersection. Di ba kanina alam natin ang intersection ay A, E, I. Tama? A, E, I. So, yung A, E, I, dito ko yan ilalagay sa loob. Ibahin natin yung kulay para lang mas ma-distinguish nyo. So, dito ko siya isulat. So, A, E, tsaka I.
So, ibig sabihin, si AEI is part ng X na circle. Kaya siya nandyan, di ba? And then, at the same time, part din siya ng Y na circle. Okay? Ano pa yung ibang letters sa X na hindi pa natin nasusulat? So, AEI, meron na. F and H, meron. Ang hindi pa. So, F tsaka H. Okay? Pagdating naman sa set Y, ang hindi natin nasusulat pa is yung C tsaka yung G. So, ilalagay ko lang siyang ganyan. Okay? And then, tsaka tayo pumunta sa universal set. Kasi kapag dinrawing mo na yung circle na yan, sa loob ng rectangle, automatic kasama siya dun sa total set. Ngayon, hanapin na lang natin ano yung mga hindi pa natin nasusulat. And then, yun yung ilalagay natin sa loob ng rectangle, pero nasa labas ng circles. Okay? So, yung letter A, meron na. Yung B, wala. So, isusulat ko si B. So, anywhere, dyan sa loob ng rectangle, basta nasa labas ng circle. Kasi nga, hindi siya X, hindi rin siya Y. Okay? B, nasulat na natin ngayon. C, nandyan na. Yung D, wala pa. So, ilagay ko si D. Si E, nandyan na rin. F, nandyan na. Si G, nandyan na rin. H, nandyan na. Ang I, nandyan na. Ang J, wala. So, sulat ko si J. Okay? So, this is how you will present the data using a Venn diagram. Okay? So, minsan naman, yung problem is bibigyan kayo ng Venn diagram. And then from there, isosolve nyo, ano yung union, ano yung intersection, ano yung prime. Okay? Again, anong definition ng prime, ano yung hindi siya. Okay? Okay? Hopefully, this is clear. Let's proceed to sample number 2. So, for sample number 2, in a class of 80 students, so normally, kung ano yung biggest number, yan yung universal na data set natin. Okay? And then, 28 students play basketball, 22 students play volleyball, and 14 students play both sports. Okay? So, ang gawin natin, may Venn diagram dito, para masagutan natin tong ABC na to, better na i-visualize natin siya through a Venn diagram. So, ang una kong gagawin dyan, normally is, hanapin ko yung intersection. Dahil meron akong intersection ng circle. So, itong X na to, itong circles na to, nagde-denote yan ng basketball and volleyball. Okay? And then, itong rectangle is still our universal set. So, ang suggestion ko, lagi kayo magsimula sa intersection. Okay? So, 14 students play both sports. So, ibig sabihin, itong intersection na to, meron akong 14 students dyan. Okay? Next, ang 28 students play basketball. And basketball is itong circle na to. Ito. Diba? Kaya lang, meron ka ng sinulat na 14. Kasi naglalaro din sila ng volleyball. And keep in mind na itong 14 na to, kasama ito doon sa 28. So, kung meron na akong 14 na nasulat, ilan na lang ang kulang? That's 28 minus 14, which is also 14. So, pero dito ko siya ilalagay kasi ang ibig sabihin niyan, ito yung mga estudyanteng naglalaro lang ng basketball, pero hindi sila naglalaro ng volleyball. Kaya hindi na sila pasok sa part na to. Okay? So, ganun lang siya. Pero, di ba, logic lang yan. Pag tinignan mo tong kabuuan ng circle na to, pasok yung isang 14 tsaka 14, 28 pa rin yung total na naglalaro ng basketball. Okay? Next, 22 students play volleyball. Pero, anong nangyari? Mapapansin nyo na sa circle natin na to, di ba? Meron na tayong sinulat na, gawin ko namang green, red. Itong naglalaro ng volleyball, may nasulat na tayong 14. Ilan ang naglalaro ng volleyball? 22. So, ilan na yung kulang? 22 minus 14 is, ilan? 8. Okay? And 8 plus 14 is 22. Which means, ito nga yung naglalaro ng volleyball. Okay? Next, tandaan ang concept ng complement. Ano yung mga nasa universal set pero hindi kasama dun sa loob ng circles natin. So, meron tayong 14 plus 4 plus 8. Hindi ako magtuturo ng formulas dito sa lesson na to. It's more on paano nyo iniintindi yung picture, yung graph. Okay? Mas madali kasi siyang ganun. Although may mga formulas possible na tinuro sa inyo yung teachers nyo. Paano isosolve yung complement, paano isosolve yung union, yung mga ganun. Pero ako,
for this video natin, magfo-focus, walang problema na sa uluhin nyo yan. Pero I want you to focus dito sa video na to more on paano nyo siya i-interpret pagdating sa visualization ng isang data. Okay? Parang feeling ko mas madali siyang intindihan. Instead, nagma-memorize lang kayo ng formula. Again, 14 plus 4 plus 8 is ilan yan? 14 plus 4 is 18 plus 8 is 26. Tama? So, ibig sabihin, meron na tayong na-count na 26 sa loob ng circle. Pero tandaan nyo anong sinabi? In a class, merong 80 students. So, itong rectangle na to, which is our universal set, represents the 80 students. Meron na tayong na-account na 26. So, ilan na lang yung hindi natin na-account. And you do that by 80 minus 26, which is 54. So, ibig sabihin, ilalabas ko yung 54. Ayan. I mean, labas siya ng circle pero nasa loob pa rin ng rectangle. So, ito yung mga estudyante na kasama dun sa 80 students pero hindi sila naglalaro ng volleyball or ng volleyball. Ng basketball or ng volleyball. Okay? So, actually, nasagutan na natin yung mga questions. So, So, ang gagawin ko lang, sulat lang natin. So, how many students play basketball only? So, paano natin i-interpret yun sa graph? So, eto lang yun. So, yung hindi kasama sa intersection. So, ang sagot is 14. Okay? How many students play volleyball only? So, yun yung, ano sa tingin nyo? Yun yung 8. Okay? And then, how many students do not play basketball nor volleyball? So, yun yung 54. Okay? Diba? Mas madali siyang intindihin basta nagigets nyo yung picture, yung Venn diagram. Okay? So, digest this. Pwede nyo ulitin kung medyo nabilisan. But use that knowledge para sagutan yung practice. But before we go to practice pala, meron akong one more sample problem pala. Okay? So, sagutan pa natin itong isa pang sample problem. But I think this time, instead of dalawang circle, merong 3 dataset na binigay. Okay? So, sagutan natin. A survey of 100 students at a college finds that 50 take calculus, so nag-aaral ng calculus, 40 nag-aaral ng research, and then 30 take history. Okay. So, bago natin ipagpatuloy yung pagbabasa, mag-draw na ako ng Venn diagram. Pero dahil 3 set ito, ang gagawin ko is malaking Venn diagram. Perfect na circle. At dahil dyan, i-perfect na rin natin yung rectangle. Although hindi magkakapareho yung sukat. Okay, good job. Next, ang sabi, 100 students. So, normally, yung pinakamalaking number, yan yung universal set. Pero, hindi ko muna susulatan kasi nga, tandaan nyo, 100 students, yan yung kabuuan. So, magpo-focus ako dun sa mga intersection and then bubuin ko yung circle hanggang sa masolve natin yung problem. So, okay, nasulat na yan, pero hindi ko muna ilalagay sa picture kasi nga alam mong meron kang mga iba-minus-minus mamaya. Of this, 15 take calculus and research. Okay, hindi din ako magsisimula doon sa 15 take calculus and research. I-label muna natin. Ito yung calculus, ito yung research, ito yung history. Okay? Huwag kalimutang lagyan ng label. 10 take research and history, 10 take calculus and history, 5 take all 3 subjects. Focus dito. 5 take all 3 subjects. So, gagawin ko, uunahin ko yung intersection. Sabi ko sa inyo, di ba? So, isusulat ko na kagad dito is, nabura. Isusulat ko na dito is yung 5. Ayun. Kasi, yung 5 na yan, intersection yan ng 3 circle natin. Okay? Next, ang sabi, tsaka kayo mag-a-analyze ng iba pang data. Unahin natin yung nagte-take down ng, so meron tayong calculus, research, and history. Yung nagte-take ng calculus and research ay ilan daw?
15. Okay? So, tingin lang kayo sa calculus, sa letter C, tsaka sa research. Dapat daw 15. So, pag nag-focus lang kayo sa calculus and research, ano yung intersection nila? Ito, di ba? Kaya lang, may 5 na tayo dun sa gitna. And tandaan nyo na yung nagte-take ng all subjects na calculus, research, history, yung 5 na yan, kasama yan dito sa 15. Okay? So, ilan na lang ang natitira dito? 10 na lang. Okay? 10 plus 5, 15. Okay? Nagets? Kapag sinabing 15, take calculus and research. Pasok din, merong part doon na nag-aaral ng calculus, research, and history. Okay? Next, 10, take calculus and history. So, calculus and history, saan naman tayo titingin na drawing? Ito naman, calculus and history. Meron ng 5 dyan. Ilan ang sabi? 10. May 5 ka na. So, ilan lang ang kulang? 5. Yun. Next. Ay, may isa pa. Meron ding 10, take research and history. Puro pala 10. So, nasan yung research and history? Ito naman yan. Research and history. Yan. Meron ka ng 5. Ilan daw? 10. So, ilan pa yung natira? 5. Hopefully, nasusundan. Okay? And then, take 5, take all 3 subjects. Yun na yung inuna natin. Yan yung reason kung bakit ang suggestion ko lagi kayo magsimula with the intersection. Okay? Tapos, saka tayo mamaya pupunta dun sa universal set. Ngayon, tapos na tayo dito sa statements na to. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. Yan. Na-evaluate na natin yan. Dito naman tayo. 50, take calculus. So, tingin sa circle ng calculus. Ayun. Sa circle ng calculus, pag nag-focus kayo dyan sa circle ng calculus na yan, ilan na yung pasok doon sa circle niya? May 10, may 5, may 5. So, 10 plus 5 plus 5, ilan yun? 20. Ilan ba nagte-take ng calculus? 50. So, ilan pa yung isusulat ko? 50 minus 20, that is 30. So, ibig sabihin, yan yung mga nagte-take ng calculus only. Kasi wala siya sa intersection ng kahit na ano. Okay, ganun nyo siya interpret. Next, 40 take research. Ilan na yan? 10 plus 5 plus 5. Ilan yun? 10 plus 5, 15 plus 5 is 20. And then, 40 minus 20, the answer is 20. Okay? So, ibig sabihin, yan yung mga nag-take ng research only. Next, 30 take history. So, meron ka ng 5, 5, 5. So, that's 15. Mula dun sa intersections, di ba? Pero again, total history, 30. So, ang gagawin natin is, may 15 na ako, ilan pang kulang? Another 15. Okay? So, ganyan nyo siya i-evaluate. And then, ang last thing na lang na kailangan nyo i-check is, ano na yung mga numbers na nasulat natin? 30, may 10, may 5, may 5. So, isa-isayin na natin lahat yan. Ito-total na natin. 30 plus 10, 40. Plus 5, 45. Plus 5, 50. Plus another 5, 55. Plus 15, what's 55 plus 15? 70. Plus 20, 90. Ilan ang universal set natin? 100. So, anong ibig sabihin nun? Ano sa tingin nyo? Kung may 90 ako na nakapaloob na dun sa total circles ko, anong ibig sabihin kung 100 ang universal set? Balikan yung kaninang basic concept natin. Ibig sabihin, merong 10 na nandito sa loob ng rectangle pero nasa labas ng circle. Paano nyo i-interpret yung 10 na yun? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi sila nag-aaral ng calculus, hindi sila nag-aaral ng research, hindi sila nag-aaral ng history. So probably they're taking other subjects. Okay? So that's how you interpret the data. Now, pag sinagutan na natin one by one yung questions, how many students take calculus but not the other 2 subjects? So ibig sabihin, calculus only. Ano yon?
tingin sa dataset, sa Venn diagram, the answer is 30. Okay? Kasi ito lang yung titignan mo. Ayan. Wala doon sa, nasa loob ng calculus, pero dapat hindi niya matatouch yung research tsaka yung history na circle. How many students take research or calculus but not history? Research or calculus. So, research or calculus, so anong ibig sabihin nun? Ihanapin natin yung intersection. Kaya lang sabi, but not history. So, tatanggalin ko itong part na to. Nagigets nyo ba? Gawin natin green. So, ito daw siya calculus and research, pero not history. So, dapat hindi ako dadaan sa history na circle. So, anong magiging sagot? The answer is 10. Okay? How many students take none of these subjects? Ayun. 10. Yan yung sinolve natin kanina. Universal set, tapos ano yung hindi paloob sa circle, then ano yung hindi nag-aaral ng any of these 3 subjects. Okay? So that's our discussion for Venn diagram. Now, we have here practice and practice problems na pwede nyong sagutan for your own exercise, kumbaga. Okay? So, you can pause the video so you can start answering this. Ayan. Okay? Okay, so, ito yung answers natin for the practice part. So, i-check nyo na lang. And hopefully, you're able to get the correct answers. So, which means na kaya na mag-evaluate ng isang problem through a Venn diagram kapag it talks about mga sets. Okay? And then yan, may mga intersection, may universal set. So again, ang key is, alam nyo kung paano mag-draw ng Venn diagram. Alam nyo na kapag nag-intersect ang dalawang circle, ibig sabihin common yun doon sa dalawang datasets, di ba? Okay? So, yan. Let me know if you got the answers correctly and hopefully you learned something from this lesson. Okay? So that concludes our lesson 1 and see you on lesson 2.